At ang taas ng rating. Maraming salamat po sa lahat ng sumusunod. Grabe, alam mo yung aurahan nyo doon ni Maxine, yung parang nagulan nyo, tsaka yung Madam Victoria's Secret na aurahan nyo talaga sa stage reminds us na wow, talagang you're made for the pageant stage. Ano yung feel? Kasi pag i-repost namin yun sa mga Facebook pages, sinasabi namin, okay, na-realize namin why Nicole Budol is meant for the pageant stage. Ang ganda ng katawan, ang lakas ng aura mo. Ano bang paghahanda ang ginagawa mo sa lalapit mong international competition? Maraming pray. Siyempre nag-aaral din ako at pinapalakas ko kung saan ako mahina. Alam naman natin lahat yun. Siyempre gusto ko din na ma-boost yung confidence ko ulit after nung nagkamali ako before. Sure ako na talaga naapektuhan yung buong pagkatao ko. This time siguro hindi ko na ipapasok lahat ng mga negative na naranasan ko last time. Nakausap ko si Sir Arnold 2 months ago regarding doon sa competition mo. Totoo ba, hinahanapan ka na niya ng international competition na sasalihan at anong pageant yung sasalihan mo? Actually, meron na. Inantay ko lang na siya yung magsabi ko. At hindi ko sure kung this year ba o next year. So, while waiting, anong pinagkakabalakan mo ngayon? Yung mga guesting pa rin po natin sa GMA. Also, mga promo sa mga guest events ako. Marami po kaming mga province na pupuntahan ng buong cast ng mga nila. Paikot-ikot po ng mga guesting. Sale ka po. Speaking of sale, anong pakiramdam mo? Judge ka na ngayon. Dati Cotisera ka lang, nananalo ng special award. Ngayon, ikaw na ang mismo nangingi kung sino mananalo para sa pageant na to. Actually, dami ko pong na-realize habang nag-judge ako na hindi po pala madali na ikaw yung namimili ng mga candidates. Kasi alam ko na dyan ako galing, alam ko na nakikita ko yung sarili ko at dapat pala talaga almost perfect ka. As in, pagbuhusan mo ng buong buhay mo, kung ano man yung gusto mong gawin pag nasa stage ka. Kasi yun yung makikita ng judge na once na magkamali ka, 10 tama mo, isa lang ang payo. Anong masasabi mo sa bagong clinic na sobrang deserve niya talaga perfect packaging na kasi talagang support na din sa kanyang mga nakikita ko. Ano ka bang advice sa kanya para sa national competition niya? Feeling ko dapat siya yung mag-advise sa akin. Actually, dapat be humble, dapat marunong pa rin tayong tumanggap ng mga pangaral ng ibang tao dahil kahit gaano ka mataas, hindi ka lahat, hindi ka kalama pa rin at titingin ka pa rin sa baba. Dapat nananatili pa rin nasa baba ang paa, nasa lupa ang paa. Kaya ako proud ako sa lahat ng mga babae sumasali, even hindi nananalo dahil doon mo makikita yung confidence ng isang buong pagkababae mo. Doon mo nagpapakita lahat. Bilang binibining silka, paano mo inaalagaan ang iyong kutis? Ligo lang, 3 times a day. Ligo lang. At silka, syempre. Siyempre silka. Ito, sure ako na talagang buong pamilya ko before talagang sumasali ay gumagamit ng silka. Yung papa ko color green, ako orange, tapos yung lola ko orange. Talagang before pa talagang gamit namin silka. Kaya thank you so much silka family. Next year silka. Ma'am, si Nikki. Magiging part ka ba ng finals night sa Grand Coronation night? Yung hindi natin alam. At tatanong natin yung kay Sir TJ. Sir TJ, pasok. Manonood ka ba? Ang kahit Hindi natin sure. kahit virtual lang. Oo naman, nandiyan pa rin yung pag-support ako. Pero yung time and date kung kailan, hindi ko maalam kung makakasama. ano sa iyo nakahulugan ng magandang dito? Pang kalooban mo, paano ko mag-approach ng tao, paano ka mag-spread ng love, kung paano ka mag-spread ng positivity sa ibang tao. Kasi na-adapt nila yun eh. Tapos i-spread din nila sa ibang tao. So, happy lang, good vibes. Sabi nga ni Kiki Robles, good vibes lang para
sorry. Sa akin, sa part ko, isang karangalan na makasama ko, makahilera ko man lang sila Miss Bianca Manalo, sila Maxine, sila Ate Maxine Medina, na congratulations sa bagong kasal. Sobrang happy ko kasi parang dati pinapanood ko lang sila, ngayon nahihingihan ko sila ng advice and kung paano yung approach ng project talaga. And also, ang dami ko natutunan sa kanila, yung time nila sa time ko ngayon. Kaya happy ako kasi nandyan sila para supportahan nila ako. At ano yung doon, yung sinabi mo kanina na Anong advice? Example ng advice na binigay nila sa'yo? enjoy mo lang and mo ibigay kung ano yung dapat. Tsaka kung sasali ulit ako, sasali ako kasi may crowd ko. Gagawin ko kung ano po yung obligasyon ko. Siguro yung na-misinterpret lang talaga din ng mga tao, yung na-cut ng video na na-upload ko or na yung unsigning ko. Sabi ko naman is talagang ibibigay ko muna yung obligasyon na dapat ko gawin bago ako sumigil. Kasi bakit ako sumali? Or parang stop ako? Hindi, parang ipagpatuloy pa. So may makuha pa rin silang inspiration para pagpatuloy nila yung mga dapat nila. Inspiration talaga. Sino ang top Sabi ako, pantay-pantay lahat ng artist. Isang normal na tao lang din naman ako. Until now po, at na isang karangalan nakakasama ko yung mga artist na pinapanood ko lang po dati. Lahat po sa kanila talaga, lalaki hanggang sa babae, boy, bakla, tomboy, talagang nakakashock po na makasama ko sila. Kasi from Swami na talagang doon lang ako sa Doña Aurora Poblacion, di ba bagulo pa lang yung sila. Napasama ko po silang lahat. Isang karangalan na po para sa akin na makabilang ako sa isang GMA artist o maging isang spark. Sa GMA, tatlong magandang babae. Hindi po ako makapagbigay kasi lahat po sila maganda. Sorry po pero siguro lahat po talaga wala akong lahat na stars ako, lahat na amaze ako, lahat nababanguhan ako, wala akong lahit halos sa kanila lahat. Hindi naman ako mukhang lahit ng tao. Pero talagang marunong lang po ako mag-appreciate ng mga ganda, miski kahit anong beauty meron. Ganyan din ba isasagot mo kung tatanungin ka sinong gusto mong kasunod na makapareha pag natapos si Magandang Dilag? Kasi for sure may follow-up yan. Ang lakas ng success ng TV Na ratings. kung sino makapartner ko, lalaki. Oo, or kahit sino. Tinatanong ako, yes, kung sino yung mga gusto kong maka-line up na makapartner, pero hindi pa rin po ako yung mag-decision ko. Siguro, nakadepende na yung sa GMA. Pero kung mapapiliin ako, mamili ako syempre. Oo, sino? Syempre yung crush ng GMA talaga si Alden. Si Alden. Even before pa talaga si Alden. Pero sa channel po si Daniel Padilla. Oo. Ayan. Ano ang dream role mo? Anong dream role mo after Magandang Dilag? Lahat po dream ko talaga eh. Ma-appreciate ko talaga ako yung small things po na dumadating sa buhay ko. Ina-appreciate ko po siya. Kaya kahit ano kung dumating sa akin, thank you. Thank you sa lahat. So alam ko ano ibigay sa akin. Kung ano maibigay sa akin, panibagong challenge na naman po yun. Ayun po yung haharapin ko. At doon po ako magtato. Ngayon kasi may dalawang transgender na masasali sa Miss Universe. Ano masasabi mo? Happy ako kasi yun yung naging decision ng Miss Universe na talagang yung open na sa lahat. Wala nang kahit anong gender, wala nang age, or sobrang open na. So, ibig sabihin lang nun na pantay-pantay ang pagtingin sa lahat ng mga. Now that you've done it, both comedy and drama, saan ka mas komportable gawin? Feeling ko sa kung ano yung lumalabas sa akin. Kasi hindi ko rin po alam kung kailan ako nagpapatawa. Hindi ko alam kung kailan ako nagdadrama. Hindi ko alam kung kailan ako... Totoo yun. Kasi lumalabas lang siya dun sa mismong eksena namin during taping. Pero hindi po ako yung ina-act ko talaga siya. Hindi eh. Kung saan siya
mga tao po yung makakapagsabi po. At siguro yung GMA po makakapagsabi kung saan po nila ako lalaki. Siguro din po ako Early, message na lang as last question sa mga fans mo na walang sawang sumusuporta sa'yo kahit saan ka pumunta. Wala po akong ibang masabi kundi maraming salamat, mahal ko kayo, at sana wag po kayong magsawa sa akin kasi lahat ng bagay na ginagawa ko po araw-araw, pinag-iigihan ko po para din po sa akin, sa pamilya ko, at para po sa inyo lahat. Thank you. Maraming salamat, Early.